mga kasari, update ko nga kayo sa ating rice, no? Meron pang isa dito sa labas. Ito yung ating presyuhan ng bigas ko. May super white tayo na 55, dinurado natin na 60. And yung ating regular dito, ito yung ating 55. And ito yung ating 65, yung ating special rice, dinurado, and yung ating regular. Ayan, so konti na lang. Ito ay ilalagay natin dyan. And nagpabili ako mga kasari, nagpadagdag ako ng stocks dyan. Ito po yung isa nandito sa aming tricycle. And meron din tayo sa taas na isang peras. Isang 50 kilos mga kasari. So yun yung i-update natin dito sa aking tindahan. So ito yung look ng tindahan ko kapag nandito tayo sa labas. Ayan, so makita ka agad ni customer yan ng aking entrance sa aking tindahan. Ayan, so kita ka agad dito ang ating mga snack section. Ayan, diretso mga mata nila sa loob. And ito yung nasa harap natin, yung ating mga bigas. So ito na yung regular natin mga kasari na ipasok na. And ito din, regular din ito na bigas. So medyo mataas na siya ngayon. Nag-change na tayo ng black card dyan. So ito na yung ating bagong presyohan. 58 pesos per kilo. So ganito naman siya mga kasari. Long grain din naman at maputi rin naman ito. So sabi ng aking supplier ay okay rin naman ito daw. Malambot din daw yun. So try natin, ipa natin yun na sa ingkan. Bagong klase natin. And ito mga kasari update, ang kilo pala ng ating sibuyas ngayon ay 160 na dito sa amin. And yung kamatis natin ay 100 pesos. Medyo mataas. 150 naman si ahos, no? So yun yung aking mga condiments dito. And ito na lang pala, malapit na rin ako mag-update tomorrow siguro sa aking itlog. And yung pula nating egg ay isang peraso na lang. 18 pesos yan. And ito ay 10 pesos. So yung aking mga sugar, mga lahat-lahat yung nasa ilalim ng pang-condiments, mga pangluto, ay sinarado na natin sa box. Yan na natin nilagay para hindi na siya maalikabukan kasi nga nandito tayo sa gilid ng kalsada. So kung mahangin ang panahon, medyo pumapasok dito yung mga alikabok. So para ma-avoid yung alikabok sa aking mga paninda, yung mga box na yan ay talagang naka-cover na siya all the time. Buksan na lang kapag merong bibili si customer. And inangat ko dito yung aking mga devote-devote na mga panindang ganyan. Diyan yan sa ilalim, so naka-line up na sila dito lahat sa ibabaw. So ito na yung look ng aking tindahan mga kasari. Medyo nag-ayos na naman tayo ulit kahapon pala. And ayan, kaya ilagay ko muna dyan. At nilinis natin yung mga dito kasi para walang alikabok. Talamal, malinis tingnan. So gagadahan si customer ni mamili dahil malinis ang ating mga paninda tingnan. So yun ang aking tip mga kasari, no? Tip for the day, kailangan malinis ang ating mga paninda para magandahan si customer na mamili sa ating tindahan. So ayan. Ayan na yung ating mga paninda ngayon. So ito na lang ating Coke. Dalawang line na to. At yung mga nandito sa harapan. And ito, yung ating juices. So, ayan, no? Ayan yung ating tindahan ngayong araw ng Huwebes pa ngayon, if I'm not mistaken. So, ayan yung ating tindahan. Hello everyone, good morning po sa inyong lahat. So, for today's video, meron akong pinaka-importante gusto kong i-share sa iyo. Kung ikaw ay nag-Gcash, this topic is very, very important talaga sa business mo. Kung ikaw ay merong Gcash. Kasi tayong mga nag-Gcash, malimit tayong, madali tayong ma-scam kung hindi natin alam ang tamang proseso sa pag-entertain or sa pagbigay ng serbisyo sa ating mga customer. So kung ikaw ay baguhan lamang sa Gcash, dapat alam mo ito. Naman guys, na sinishare ko dito is talagang nangyayari. Mga experiences namin bilang mga sari-sari store owner. Yun ang aking sinishare dito sa aking tindahan. So ngayon, pero itong isishare ko sa inyo, experience ng isang sari-sari store owner na malapit lang sa akin dito. So ganito ang kanya naging experience sa Gcash. Ayan, so talagang super malungkot siya nung last week lang. Kasi last week lang ito nangyayari. Na-scam siya ng 50,000 pesos. So, paano nangyari yun? So, makinig mabuti guys. Paano ba kayo? Comment down below. Paano ba kayo mag-serve ng pag nagbigay kayo ng Gcash, pag nagpapa-Gcash si customer, paano nyo ba ito ina-assist? Ayan. So, comment down below mga kasari. Tingnan ko kung ang pag-assist nyo sa inyong Gcash sa customer ay safe ba. Ayan. So,
paano mabaging safety ang pag-assist natin kay customer para hindi tayo matulad sa isang kasari-sari store owner natin na na-scam ng 50,000 pesos. So, sobrang lungkot, grabe, sobrang laki ng puhunan niya. So, paano ba natin maiwasan na matulad tayo sa kanya na hindi tayo ma-scam ng ganon-ganon na lang? Kasi grabe, 50,000 pesos, kapital mo, puhunan mo sa iyong GCash, ay biglang mawala ng basta-basta na lang, isang pikit ng sa isang pikit ng iyong mga mata ay nawala ang iyong puhunan. Nakagrabe-grabe, katagal-tagal mo itong inikon para mabuo ng ganun kalaki ang iyong puhunan. Tapos sa isang saglit lang, isang biglang pikit ng iyong mga mata, ay nawala na ang iyong puhunan. So paano yun maiiwasan, mga kasari? Ganito ang gawin para hindi tayo ma-scam, hindi tayo masilip, kasi nga naman yung GCash ngayon ay bago tayo mag-send, finally send sa ating mga customer, ay meron itong authentication code. Ayan. So dahil dyan sa authentication code ay kung hindi ka maingat dyan ay may scam ka ni customer. Lalo na kung si customer ay medyo wais at talagang malinaw ang paningin. So, paano ba natin maiiwasan, mga kasari, na hindi tayo ma-scam? Ayan, paulit-ulit na lang tayo kasi mayroong mga bumibili. Pero ito ay napakahalagang vlog ko for today para maiwasan at hindi kayo ma-scam katulad ng nangyari sa iba. Ayan. So, dahil dyan sa authentication code ni GCash na yan, ay malamang sa malamang kung kayo ay hindi maingat sa bigay serbisyo sa nagpapa-GCash, kung iyong customer naman ay malinaw ang mata at mabilis makita kung ano yung ginagawa mo, ay malamang sa malamang makuha rin ang GCash mo ni customer. So, eto ang nangyari kasi, mga kasari, no? Ang kanyang store ay open. So, kung mapasok yung mga customer, pasok. Malapit sa table niya. Ayun, kung merong nagbabayad or bumibili at nagpapaload, nagpapa-GCash, malapit na malapit, as in closer na closer sila ni customer. Ako, si may-ari, si customer nandito lang sa harap ko. So, nakikita niya kung anong ginagawa ko sa cellphone ko. Yun ang nangyari sa kanya. So, nakikita ni customer kung anong ginagawa niya sa cellphone niya kasi face-to-face siyang nagsiserve kay customer. So, kasi pumapasok yung customer niya open ang kanyang tindahan. So, nandyan yung customer, papasok, bibili, magbabayad, ayan. So, kung nag-iisa lang siya tanghali yung 2 o'clock, andito sa harapan niya. So, pag sukli niya, nakita ko anong ginagawa niya. Ngayon, dahil sa nakita at siguro mabilis yung mata nung customer na yun, so nakita yung code. So, yun yung nangyari. Bago pa siya nakapag-serve at na-close yung cellphone niya, na-open na ng isa. Siguro yung time na yun is maraming bumibili. So, nagwi-waiting yung iba dahil siya lang isa na nag-serve. So, yung time na yun, nung nakita yung code na yun, at hindi pa niya na-log out yung kanyang cellphone, yung time na yun na nakuha yung kanyang code at naipasok at na-transfer yung account niya doon sa customer. So, dahil dyan, dapat, mga kasari, maingat tayo. Kung maaari lang, mga kasari, kapag tayo ay nagsiserve kay customer, lalo na maselan yung ating yung ating ginagawa sa customer. Maselan na proseso like yung ating pag-GCash, pag-load. Meron tayong mga password na ini-enter sa ating cellphone, dapat hindi makita ng iba. So, yun yung problema, mga kasari, no? Nakita ni customer ang code sa kanyang cellphone. Kaya na-scam ang kanyang GCash lahat. Talagang nilimas at walang tinira. So, yun. Kung gusto nyo maiwasan yung mga kasari, dapat siguro ang aking tip sa inyo, kapag tayo ay nag-GCash, dapat si customer siguro ay nasa labas. Hindi na lang siguro papapasukin. No, hindi yung near talaga sa counter mo na makita kung anong ginagawa mo. Kung maaari lang magtago ka at hindi mo makita kung anong pinipindot mo sa cellphone mo para hindi makuha ang laman ng iyong account. So yun, mga kasari, sana may natutunan kayo sa aking share ngayon kasi ito ay nangyari talaga, no? Iwasan nating ipakita ang ating cellphone sa kahit kanino man. Dapat sekreto mo yan. Yung mga customer dapat malayo sa iyo kapag nag-ooperate ka ng cellphone mo. Dapat nandun lang sila sa labas, hindi mo pinapasok sa iyong tindahan. Kasi yung pagpapasok sa iyong tindahan at ikaw ay nagpapagYash ay parang ayun ay hindi ka safe sa ginagawa mo kasi baka makita ng iba. Dapat naka-hide ikaw. It's either
sa ilalim ng table mo. Yung table mo hindi masyadong open sa customer at medyo meron ka namang matabunan ang iyong cellphone kung ano yung ginagawa mo. Hindi ko dapat ipakita sa iba. Ayan lang po ang aking share ngayong araw na ito. So, sana may natutunan guys at sana hindi tayo sa aking mga kapakasari-sari store owner dyan, sana hindi tayo mabiktima sa mga ganong bagay. Kasi nakakapanghinayang lang dahil ang hirap kumita ng pera, ang hirap maghanap ng ipuhunan mo sa iyong negosyo at bigla-bigla na lang isang tao lang, isang pitit mata mo lang ay mawala na ang iyong puhunan. So, ganun naka-high-tech ngayon mga kasari. Titingnan lang kung anong ginagawa mo, i-enter lang ang code na binibigay ng authentication code yan, ibibigay lang ni Gcash sa iyo at nakita ng iba at automatic yung kung paano lang ginagawa dyan. I-enter lang nila sa kanilang cellphone ay kaya na nilang limasin ang account mo sa iyong Gcash. So kaya yan, ang aking share sa inyo, wag na wag ipakita para safe. Dapat naka-hide ang iyong pag-communicate, pag-process mo sa iyong customer, ayan dapat ay naka-hide at hindi nakikita ni customer. So yun lang po ang aking share mga kasari. Thank you so much for watching at sana may natutunan kayo. At kung meron man, kung nagustuhan ang video ito, pakipindot na lang po yung ating like button. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag po kalimutang mag-subscribe. Thank you so much guys for watching and see you again on my next video. Bye!